namin sa bahay mo ito, sa tahanan mo ito, Panginoon. Lalabas kami masaya. Lalabas kami, Panginoon, may bagong pag-asa. Sapagkat, Panginoon, naniniwala kami na wala kang katulad. There is no one like you, our God. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking pupurihin, sasambahin. Hallelujah. Kaya namin tinataas ang aming papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay nagsabi ng Amen! Hallelujah! Handa na po tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen! Amen! Handa na po tayo magpuri. Tayo
O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Buhay dahil mo nuestro Diyos. Buhay dahil there is no one like you, Lord. There is no one like the God. No, there is no one like the God. There is no one like the Lord. There is no one like the Lord. Glory.
awit 65:1-3. Marapat na ikaw, O Diyos,
sa Zion ay papurihan. Dapat nilang tupadin doon ang pangakong binitawan, pagkat yaong panalangin nila'y iyong dinirinig. Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Bunga nitong pagkukulang, kaya kaming nalulupig. Gayon pa man, patawad mo'y amin pa rin nakakamit. Para po sa panimulang awit, atin po tahin, stand up for Jesus. Panginoon, mga mensahe ng buhay na iaalay po sa amin na ibibigay para sa amin ay ito'y tumimo sa aming mga puso at isipan at nang sa gayon, Panginoon, ang mga aral na ito ay aming maisabuhay. Panginoon, gabayan mo rin po ang magdadala ng mensahe na ito upang maidala niya, Panginoon, ang mensahe na nais mo iparinig sa amin. Nawa, Panginoon, ang araw na ito ay tanging sa iyo lamang po namin maihatid at ito po ay aming pamilya ng papurit at salamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya nahihintay sa akin ang koronang nagpipala. Para sa namuhay ay sa kalooban ng Diyos, sa araw na ito, ang Panginoon na siya'y makatarungang bukod, ang siya'y magbubulo sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabig sa kanyang pagbabalik. Ating pong mahadinig ang awit ng mga bata.
ang bawat isa na i-extend po natin ang ating mga kamay sa mga batang ito at atin po natin sila ipagdasal. Panginoon, maraming salamat sa mga buhay ng mga batang ito na pinagkatiwala mo sa mga magulang, sa mga guardian nila. Nawa, Panginoon, ang mga buhay na ito ay puspusin mo, Panginoon, ang mga blessing. Puspusin mo ng pagmamahal, hindi lang galing sa iyo, kundi sa lahat ng taong kanilang mga salamuha. Gayun din, Panginoon, ipinagpapasalamat po namin ang mga buhay din na nag-aalaga sa kanila, na nagdadala sa kanila dito sa tahanan. Sa tahanan mo para, Panginoon, handugan ka ng mga awitin. Nawa, Panginoon, i-bless mo din, Panginoon, ang kanilang mga pangarap na nawa ito ay kanilang matupad. In Jesus' name, amen. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa Mateo 9:35. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Ito ang salita ng Diyos. Masaya po ang aming mga puso na magbalik ng mga pagpapala, Panginoon, na Ikaw ang unang nagbigay sa amin. Salamat, O Diyos, sa bawat bulsa, sa bawat kamay na patuloy at handang magbigay, Panginoon, para sa iyong iglesia, Panginoon. Nawa, pagpalain mo sila, Panginoon, ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga trabaho, upang higit at patuloy pa sila, Panginoon, makapagkaloob, Panginoon, para sa ikalalago ng iyong iglesia dito sa lugar ng Inaon. Pagpalain mo kami, Panginoon, at sa iyo namin pinagkakatiwala ang mga kaloob na ito. Sa gamis sa pangalan ni Jesus. Atin pong marinig ang awit ng koro.
Buhay pa po kami. Sinasabi ni Pastor sa gilid ko, sabihin mo pang memorial yung kanta na yan. Malapit naman na daw po. Magandang umaga po sa ating lahat. Parang nalungkot sila dun sa kanta. Magandang umaga po. Kamusta po kayo? Paganda ng, bago na ba? Paganda ng paganda, payaman ng payaman, palusog ng palusog. Ayan, ngayong linggo po ay may substitution po muna sa ayaw ni man po o sa gusto. At ating pong pagpapahingay ng konti ang ating mga manggagawa bilang pag-honor sa kanila ngayong Workers Appreciation Sunday. At katulad po ng aking nabasa kanina, personally, meron po siyang naging effect sa akin nung nabasa ko po siya nitong nakaraang araw lang. At yun po pala ay gagamitin ako ng Lord para mag-message ngayong linggo. Kahit na maraming pabalik-balik na sino bang mag-message? Na busy ang lahat, walang panahon para maghanda ng mensahe, pero sino ba naman po tayo para tanggihan ng tawag ng Panginoon at magpagamit. At ang aking pong panalangin ay siya ang makita at marinig nyo, hindi po ang aking sarili. At ngayong araw na ito, as we honor our church workers, we also want to take a good look kung ano ba talaga ang buhay ng isang manggagawa. Dahil madali lang naman pong sabihin na, ay, pastor yan, ay, diakonesa yan. Pero, ano nga po ba ang buhay nila? Kasi di ba po sabi nga nila, the more you know a person, the more you appreciate what they do. At yun po yung gusto kong ibahagi sa atin ngayong linggo na ito, na mas kilalanin natin ang ating mga mahal na manggagawa para mas ma-appreciate natin kung ano ba talaga ang kanilang ginagawa dito sa ating iglesia at dito sa kaharian ng Diyos sa lupa. Let me read the verse one more time. Matthew 9:35 to 38. Jesus traveled through all the towns and villages of that area, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. And he healed every kind of disease and illness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless, like a sheep without a shepherd. He said to his disciples, "The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His fields." At mapalad po tayo na may pinadala ang Diyos sa ating iglesia na mga manggagawa. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, maraming. At yun po ang ating pagpupulay-bulayan sa linggong ito. Una, ano daw po ba ang karakteristik ng isang church worker? Sabi po dito, their work is great. Pero, isang malaking pero, it is also challenging. The harvest reminds us of the vast mission entrusted to the church to make disciples, to serve the community, and share God's love throughout the nation and beyond. Magandang pakinggan, di ba? Pastor ako, diakonesa ako. We are called among the few. At alam naman po natin na ang isang manggagawa ay respetado. Pag sinabing agad na pastor yan, tinitingala, respeto ang mga tao dahil sila yung parang kinatawan ng Diyos sa lupa. Pinagkakatiwalaan ng tao para humingi ng tulong, para humingi ng advice. At maraming na-inspire na buhay, maraming nababagong buhay. May mga pastor na dahil sa kanila nakatanggap ng kaligtasan ng isang miyembro. Kaya nilang mag-message, kaya nilang mag-pray, kaya nilang tumayo sa harap ng maraming tao na hindi lahat ay kaya gawin yun. Sa community, dito sa Inaon, kapag may bagong dating na pastor, kilala agad kahit kararating lang. Maraming bumabati sa iyo kahit hindi mo kilala dahil isa kang pastor, dahil isa kang lingkod ng Diyos. May mga nagbe-bless sa iyo, nag-iiwan ng gulay, ng bigas, ng buhay ng manok at kung ano-ano pa. May itlog, minsan meron pang pera,
masarap pakinggan. Ulam na luto, di ba? Maraming mga nagbibigay sa iyo, maraming nagbibless sa iyo dahil pastor ka, dahil ikaw ay isang manggagawa ng iglesia. Pero sa kabila daw po lahat ng magagandang bagay na aking nabanggit, meron pa rin isang mabigat na responsibilidad ang mga church workers. At yun ay maging pastol sa tupang nawawala. Nagwawala at nagwawala-walaan. Sabi nga ng sermon ni Ate Yasmin na nakaraan. Sila ang representative ng Diyos dito sa lupa upang mag-share ng good news, magligtas ng mga kaluluwa. Pero mahirap din dahil, yun nga po ang sabi ko, maraming nakaasa sa iyo. Sa isang tahanan, kung ilan lang yung anak mo, yun lang yung iintindihin mo. Kung sa amin po, 2 lang kami ni Ibes, 2 lang kami ang iniintindi ni nanay at tatay. Pero dito sa tahanan ng Diyos sa lupa, kung ilan po tayo dito ngayon, nasa ilan na po ba tayo ngayon? Nasa 111. Isipin niyo po yun, 111 ang iniisip ni Pastor, ni Ate Whisper. Stressful. Napakahirap po nun. At alam kong makarelate yung mga nanay at tatay sa pag-iisip kung paano aalagaan ng isang tao. What more kung 111? Lalo na sa mas malalaking church, ilan ang inaalagaan, ilan ang ginagabayan ng mga manggagawa, mas marami pa. Lalo na daw po kung matitigas pa ang ulo. Tamaan ilan. Pangalawa, ang mga manggagawa daw po ng Panginoon, minsan kahit ayaw mo pa umalis, naaalis ka. Diba po? Alam naman po natin ang sistema ng ating iglesia sa pag-a-assign ng mga manggagawa. Walang katapusang adjustment. Hindi katulad na kapag nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, maalis ka lang kung magre-resign ka. Madalang na yung matatanggal ka. Pero mas madalas, maalis ka lang kung magre-resign ka. At may time ka para i-ready yung sarili mo na hindi ka naman basta-basta, ayoko na magre-resign ako. Hindi naman po ganun, di ba? Maraming panahon pa para mag-isip ka kung magre-resign ka, kung aalis ka o hindi. Pero dito daw po sa mga manggagawa natin, sa isang iglap, masaya kang kasama ang mga naglilingkod ng kabaterya ng IOMC, tapos ilang taon, lilipat ka na. Agad-agad? Di ba po? Mahirap yun. Hindi lang dahil mag-a-adjust ka na may mga bagong miyembro ka naman na pakikisamahan, kundi maghahakot ka na naman. Lalo kung marami pa yung gamit mo, maghahakot ka na naman. Ilang truck na naman ang maghahakot ng gamit mo. Hindi mo pa man naaayos yung mga gamit mo dito. Lilipat ka na naman sa ibang iglesia. At minsan, mapapadala ka pa sa malayong lugar na wala kang control, na hindi mo masasabi na maiintindihan mo ba ang tawag ng ministeryo. Yun po yung naiisip ko na ang hirap no, na gusto mo man dito ka lang, malapit ka sa pamilya mo, lalo kung komportable ka na dito sa iglesia na meron ka, hindi po ganun kadali. Meron po talagang proseso na kailangan pagdaanan ng ating mga manggagawa. At pangatlo, medyo nakakalungkot po ito. The support they receive is not enough for all the things they do. Alam naman po natin na ito ang struggle ng ating iglesia. Na hindi lahat ng iglesia ay may sapat na resources para i-bless ang ating mga manggagawa kung ano man po dapat yung kanilang matanggap. At yun po yung ating sinachallenge sa bawat isa, yun po yung hamon sa ating iglesia na as much as we can, we will support them. At hindi katulad ng nasa kumpanya ka, pwede kang magpa-promote, pwede kang rumakit, pwede kang humingi ng may mga bonus, may mga incentive, pag nakuha mo yung quota mo dito, wala, di ba may mga nagsasabi nga po, hindi nakakayaman ang pagiging manggagawa ng Diyos. Pero, mas mayaman pa sila sa atin. Yun po yung pag-aaral natin maya-maya. Pero, hindi
sila mga nepo babies, hindi sila mga anak ng contractors. At sa tingin ko po mahirap yun, lalo kung meron kang pamilyang binubuhay. Lalo kung maraming umaasa sa'yo. Pero dahil tinawag sila ng Panginoon, maliit o malaki, malapit o malayo, mahirap o madali, lagi silang ready para sa Panginoon. At next po, ang mga manggagawa daw po ay precious. Sila daw po ay mahalaga. Sabi nga po sa Matthew 22:14, "For many are called, but few are chosen." Each person who serves, whether through teaching, helping, leading, or simply showing kindness, is a vital hand in God's work. Nag-search po ako kung gaano ba karami yung mga manggagawa sa Methodist Church. Sabi po sa isang report, sa Manila area daw po, meron daw po 1,910 clergy na naglilingkod sa 207,190 lay members. Kayo na po mag-math kung tigilan po sila. Pero isipin niyo po yung laki ng difference, 1,000 to 200,000. O i-round off na lang natin. Ilan yun? Kaya nag-B pa rin, basta i-calculate na lang. Pero ang laki ng diferensya, ang daming mga tupa, pero ilan lang ang pastol. Sabi po dito, meron pang mga parts ng Philippines na ang isang pastor ay merong ino-oversee na 2 o hanggang 3 mga local churches dahil kukunti lang po ang manggagawa ng iglesia. At nakakalungkot dahil alam natin na mahirap na ang kanilang trabaho, pero parang times 3 pa dahil yung pressure na mag-win ng souls, pero kukunti lang kami, parang lalaban lang yan sa gere. Yung kalaban mo 1,000, kayong mga sundalo dito, 100 lang. Parang, ano bang laban ko? Parang nakakapanghina naman ng loob yun, talo na ako agad. Pero hindi sila nagpapadaig o hindi sila nagpapalugmok doon sa ganong estado. At lucky tayo, maswerte tayo na meron tayong Pastor Rodel, meron tayong Ate Whisper, andyan pa ang ating retired diaconess, Ate Merly, kasama pa si Ate Dada at ang ating mga naging woman workers na ginamit sa iba't ibang iglesia. Kaway-kaway naman po dyan ang mga woman workers. Ay, ayaw nila kumaway. Hindi bibigyan yung mga hindi kumaway, ha? Nasaan po ba yung mga retired woman workers natin dyan? Kaway-kaway naman po. Ay, may isa na po. Kahihiya? Ayan. At wala kayo sa pastor namin, di ba? Nagsisermo na, nagdadrive pa ng 3 wheels na ang hirap pa amuhin. Sirada daw ngayon. Kumakanta pa, may vibrato pa yun si pastor. At walang sawang nagchat-chat, nagsisend sa mga GC. O, may pastor po kayo na ganon? Dito lang yun sa Inaon UMC. Wala din kayo kay Ate Whisper na kahit busy sa pagtuturo sa school, ay di pa rin niya tayo napababayaan. At kay Ate Dada na walang sawang nagpupulot ng mga naiiwan nating balot ng pagkain at basyo ng coke dyan sa mga upuan nyo. Kaya mamaya, paglabas po natin, sabay po natin dalhin yung mga basura natin para medyo makabawas-bawas naman po tayo sa trabaho ni Ate Dada. At isa pang pinagmamalaki ng Inaon UMC ay sobrang daming manggagawa na nanggaling dito sa ating iglesia. At kilala po tayo doon. At nakaka-proud na maraming tinawag ng Diyos na hinubog at pinalaki dito sa Inaon. Si Teacher Ami, si Tita Risa, si Pastor Sam, si Tito Emil, pati yung mga asawa nila, si Pastor Louie, si D.S. Dan, at si Tita Sheila. Si Pastor Ogie Banag. O diba ang dami, parang wala yatang church na ganun karaming na-produce na manggagawa ng church. At nakaka-proud po yun na isa tayo sa parang factory, di ba? Yun nga po yung joke, factory tayo ng mga manggagawa. At masaya po tayo, proud na proud po tayo dahil doon. At ito yung isang reminder na kaya dapat natin
natin silang i-honor, i-appreciate at pahalagaan, hindi lang sa linggong ito, kundi araw-araw, as much as we can. At ang panghuli naman, isang bagay na sigurado tayong kapalit ng lahat ng mga bagay na ginagawa nila, na alam natin na ito yung pinagmamalaki nila bilang isang alagad ng Diyos. The reward is eternal. When we labor for the Lord, our efforts are never in vain. God sees, remembers, and blesses every act of service. Hindi man sila masyadong mayaman dito sa lupa. Sure na sure ako, sobrang yaman nila sa langit. Amen po ba? Amen. At ito yung hamon sa atin sa linggong ito. Hindi man tayo pastor, diakonesa, woman worker, maaari pa rin tayong maging lingkod ng Diyos para hindi lang sila yung mayaman sa langit. Lahat tayo mayaman sa langit. Sa ating mga ministry, sa pagtuturo, sa mga bata, sa Sunday school, sa campus ministry, sa pagpapaw, sa pagdadalaw, at pagkakaloob. Maraming paraan at lahat na ginagawa natin para sa pagpapalago ng kaharian ng Diyos ay may gantimpala mula sa Kanya. At hindi pa rin po huli ang lahat. Ino-honor natin ang ating mga church workers, pero meron pa rin hamon na mas marami pang mga tinawag ang sumagot bilang maging isang pastor. Kaya sa mga kinakabok dyan, na maging pastor o diakonesa, ano man daw pong edad, may hipin o wala, bukas ang ating iglesia. Si Owa mo mga pangilang tayo na po. Iba naman daw po sabi ni Lord. Ayun, hindi pa uli ang lahat. Malaki ang hamon para sa atin, lalo na po sa nangyayari sa mundo natin ngayon. Sobrang gulo, hindi mo alam kung kinabukasan, mangyayari na ba yung mga calamity. Sa Maynila, sobrang daming mga aksidente, maraming mga karahasan na nangyayari. At kailangan ng mundo ng Pilipinas ng mga manggagawa para mabago ang buhay, mahanap ang mga nawawalang pastol, ang mga nagwawalang pastol, at nagwawala-walaan. At mapalad po tayo na meron tayong mga manggagawa dito sa ating iglesia na hindi napapagod, na hindi nawawalan ng lakas ng loob, na hindi na sumusuko kahit na mahirap tayong hamuin, kahit mahirap tayong pasunurin. At sabi nga po sa 1 Thessalonians 1:2-3, we always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Kaya sa amin pong mga manggagawa, mahal po namin kayo at nagpapasalamat po kami sa buhay niyo. Yun lamang po at sa Diyos ang lahat ng papuri. At bago po natin ituloy ang ating pagdiriwang, atin po panoorin ang video na ito. Roll VDR.
Ayan, sabay-sabay nga po natin sambihin. We appreciate you. In 3, 2, 1. We appreciate you. Yun. We appreciate you, aming mga mahal na manggagawa. At unahin na po natin i-recognize ang ating mga retired, yung mga naging woman worker po ng ating iglesia at sa ibang iglesia. Meron po kaming munting token para sa inyo. Let me read the certificate po muna. This certificate of appreciation presented to Mrs. Elvira Gatus in heartfelt gratitude for your faithful service and invaluable contribution as a church leader at Inaon United Methodist Church. Your commitment to the Lord's work, your servant heart, and the passion you bring to your ministry are a blessing and inspiration to our entire congregation. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Presented on this 26th day of October 2025. At atin po tinatawagan si Lola Elvie, si Mrs. Ana Rose Santos, ay atin po tinatawagan si Ate Ruth, at ang ating lay leader, para i-award po ang ating Certificate of Appreciation. Next po, si Mrs. Leslie Mercado. Next, Mrs. Imelda Gatus. Wala pong palakpakan dyan. Mrs. Imelda Gatus, Mrs. Esther Gutierrez. Mrs. Rebecca Reyes. Diyan po si Lola Rebby. Ayan, at meron din po kami ibibigay na sobrang halaga. Sobrang mahal. At magagamit nyo lang po ito sa McDo bypass. At hindi nyo po ito mismo ibibigay. Hindi po ito totoo. Kami po ang magbibigay ng pera, pamilya nyo. Pero para maganda, gift check, o, diba? Sobrang nakakabusog yung mabibili nyo sa ibibigay namin. Mapapakain nyo po yung pamilya nyo lahat. Ngayon po ba? Ay, ikaw. Mamaya, magpupunta tayo sa McDo lahat. Picture po muna. Picture. Sige po. At whisper. 1, 2. Dito po tingin. Sige po. Isasama po natin si Ate Marley sa mga pang-inasal. Ayan, at salamat po sa mga buhay nyo. At mamaya na lang po namin kayo lalapitan para sa pambili ng McDo sa bypass. Si Marvin na po ang bahala para dyan. Ayan, at tinatawagan naman po natin ang ating mga workers. Si Pastor Rodel Laderas, kasama po ang kanyang may bahay, si Ate Merly Laderas, si Ate Whisper, at si Ate Dada. Ano si Ate Dada ngayon? At tatawagin ko po per organization. Ayan, sige po. Una na po ang council para magbigay ng kanilang token at ang ating certificate. Medyo matagal-tagal po kasi ito. Paupuin po natin sila. Medyo marami po kasi tayong ibibigay eh. Si Ate Whisper. Yung kay Ate Dada,
ihabol na lang po natin yung certificate. At una na po ang Church Council na magpapaabot ng ating pasasalamat sa inyo. Ayan. Happy Workers Appreciation Sunday po sa inyo ang mga manggagawa. Alam ko po na hindi naging madali ang naging paglilingkod ninyo. Pero sabi nga po ay kayo ay pinili at hindi pinilit ng Panginoon para sa kanyang ministeryo. At nagpapasalamat po kami muna, Pastor, sa iyong buhay. Alam ko po na sa personal mong buhay, marami ka din inaalala, marami kang mga iniisip, pero nandun pa rin ang pagmamahal mo sa aming iglesia. Nakikita po namin yun sa bawat message mo, sa bawat GC, tsaka sa mga resibo mo po sa tuwing tayo ay magagawain. Alam ko po na ang paglilingkod mo sa Panginoon ay nasa iyong puso, kasama po ang iyong may bahay. Maraming salamat po sa iyong buhay at ina-appreciate po namin kayo hindi lang ngayong araw, kundi sa pagsasama po namin dito sa Inaon UMC. Ngayon din sa'yo, Ate Whisper, alam ko na bilang isang guro, napakadaming mga bagay na iniisip, tsaka sobrang daming papel na inaalala, pero ganun pa man ay binibigyan mo kami ng oras, lalo kaming mga maya, na lagi kang umattend sa aming gawain at alam ko na pinagsusumikapan mo na maparamdam sa amin na lagi ka nandyan para sa amin. Kaya din kay nanay, alam ko na medyo makalat ang aming iglesia, pero alam ko na mahal mo ang tahanan na ito. Kasi nung dalaga ka pa lang, lagi mong ganang kwento na lagi kayo naglilinis dito nung dalaga pa kayo. Kaya yun, ina-appreciate po namin kayo at mahal kayo ng aming, lalo na ng mga konseho ng Inaon UMC. Maraming salamat. Picture po muna lahat ng council members. Mabilisan na po para sumunod na po ang kalalakihan. May pangalan daw po yan pag nagkapalit po kayo. Palitin niyo na lang po. Pinagsulat ko kasi medyo maliit eh. Kasya ba? Okay. Usog daw po, usog daw po. Sorry po. Ito na lang ako. Okay. Smile. Okay. Next po, mga kalalakihan. Diyan po ba? Wala ko yung mga kalalakihan. Hindi na naman alam. Hindi na naman daw alam. Yung mga kalalakihan, sumama na po kayo dito para diretso picture na po. Inaanyayahan po yung mga kalalakihan, baka pwede pong kandilan. Tulad po na sinabi ng ating mahal na leader, hindi ko na po ulitin, baka masira na inyong pandinig. Sa una-una po ay nagpapasalamat kami sa inyo lahat. Halos araw-araw tumatawag sa akin si Pastor, nag-chat-chat, lagi niyang pinaalala yung araw na ito. Ang sabi naman sa kanya, tinanggal ko na yan sa kalendaryo. Paulit-ulit ka pa. Pero ganun pa man, bagaman kami ay ilan lang na mga kalalakihan, kung isang meron kaming gawain, breakfast fellowship, tulad nung nakaraang Sabado, Kuya Jerry, expected ni Kuya Jerry, mga 10 kami. Kaya yung kalderong malaki na nilutuan ni ate, hindi naubos. Yung iba inuwi ni Pastor. Oo. Lang kasi, tatlo lang kami, pang-apat si Kuya Jerry. Oo.
Pagkatapos, no last Saturday, nandun naman kami kila Kuya Lito. Ilan lang din kami. Oo. Inuwi na naman ni Pastor. Oo. Yun ang kagandahan ito sa amin. Hindi masisira. Oo. Pero ganun pa man, meron kami konti. Bagamat bankrupt na yung aming pondo. Oo. Ito, ginawa na namin to, patubuhan pa. Para mabigyan na namin kayo ng kaunting kasiyahan. Medyo maiksi pa daw yun, ha? Masyado lang sa pagsilip. Hoy, makapag ka pala eh. May pangalan po eh. Medyo malabo mata yung nagbabasa. Tama po. Ate Whisper. Ayaw mo ba? Ate Merly. Ayan. Ready naman pala yung mga kalalakihan. Picture mo muna. Gusto mo ng konti. Ready! Aalis mo siya dapat. Smile! Okay, next po. Alam mo, Pastor, Ate Whisper, meron akong appointment ngayon. Pinagpaliban ko alang-alang sa inyo. Oo. Yan eh, alam naman nila. Oo. Yan kasi, unang-una wala yung pamilya sa Salvador. Aalis pa ako, lalong mababawasan. Kaya napakaswerte doon papalat kayo sa araw na ito. Okay. Appointment pa nga. Medyo hectic pala yung schedule. Okay, next po mga kababaihan. Tayo na po tayo. Ayan, alam ko ready kayo. Mga kababaihan, tayo na po para diretso picture na po habang nagsasalita si Ate Lalo. Sabihin, 5-6 na naman. Ay, wala po. Sure na sure ito. Basahin muna natin para kay Pastor. Pastor, thank you for everything. We love you. Happy Workers Appreciation Sunday. Salute to you. Kay Ate Whisper naman, thank you for being here always. We love you. From WSA. Mga kababaihan, konting bilis po, huwag na magpapilit. Joke. Okay, smile. Next po, mag-ready na po ang mga maya. Medyo pakaingatan niyo yung bibigay natin. Medyo mabigat yung bibigay natin. Alam mga maya. Tara na po mga maya. Mga ano to, bahay at lupa. May pahabol pa. Ayan, para kay Pastor, gusto lang namin ipakita para ipadama yung appreciation namin kay Pastor. Maniniwala po ba kayo na sa gawain ng mga ministry, kami yung pinakahuli na lagi niyang pinupuntahan. Pero never mo makikita na umaayaw siya. Isa yun sa kinakahangaan ko kay Pastor na hanggang ngayon gusto kong iagap na kahit pagod na siya, hindi mo makikita pagod siya. So, we really appreciate Pastor. Ipapasalamat ang ministry ng Maya, ang organization ng Maya, Pastor, at Merly, sa walang sama pagpunta sa gawain ng Maya. Kahit na kami maingay, pero never na naging malungkot ang gawain dahil sa inyo. Kaya Whisper,
na laging sinisiksik ang kanyang mga oras para makadalaw at makasama sa gawain ng Maya, na kahit minsan hindi siya nakalimot na magpasabi. Kaya tagamin niyo po yung munting regalo ng Maya, pagdamutan niyo na po, at kaya talaga na yes, kaya talaga na laging nagbibigay kalinisan dito sa ating kapilya. Lubos po kami nagpapasalamat at we really do appreciate you sa buhay niyo, sa mga ginagawa niyo, lalo-lalo na sa organization ng Maya. Yes! Alam ko, wala magpipicture sa amin. Tatakpo na kami. 1, 2, 3, sama! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay na. Kung yung sa kalalakihan daw po ay inutang, sa amin po naka-TikTok pay later. Next po, mga kabataan. Mga kabataan, come on. Wow, pagdasal. Grabe, mainit-init pa. Yan. Yung mga regalo po namin ay, ano po to? Pandesal po yung kanila Ate Merly eh. Wala pang kay Pastor. Hindi po. Pastor, yung regalo po namin sa inyo ay, kasi po Pastor, tag-init, nababasin po namin na pawising kayo. Kailangan may katandem yung pawis yung ganyan-ganyan. Ako. Tapos yung sa ating po tatlong magaganda, mga tumutulong nila. Oo nga po. Malaki lang po yan, pero maliit lang po yung labas. Oo, malaki po sa babala. Yan po ay, sana po magamit nyo sa mga pag-alis-alis nyo, kahit po yan ay maliit. Alam po namin maraming magkakasya dyan. Thankful po kami kay Ate Dada na lagi naglilinis ng mga kalat po ng mga pasaway na kabataan na iniiwan po namin dyan. Nagkakalat din po ang youth kapag sila po ay nagpa-practice. Ngayon po, nagkakalat din po. At thankful po kami kay Ate Whisper na lagi po go na go sa ating mga kabataan. Kay Ate Merly po na lagi siyang support kay Pastor sa lahat ng gawain. Na minsan nakasama po namin nakikulitan. Ganun din po kay Pastor. Pastor, thankful po kami sa inyo. Dahil kayo po ay instant pastor at instant driver ng ating po mga kabataan. Kung saan man po kayo punta. Sana po Pastor ay maging happy po kayo sa mga regalo namin. Appreciation to, hindi mo yan. Smile! Ayan. Last na po yung mga bata. Picture lang po with our workers. Para may remembrance din. Lahat po ng mga bata. Nasa taas po sila. Meron mga bata dito eh. O sige, habang tinatawag po yung mga bata, pakinggan naman na po natin yung response ng ating mga church. Meron daw, may mga habol pa. Magandang umaga mga kapatid. Masarap maging magagawa. Sana araw-araw appreciation Sunday. Ulan ng sinabi ng marami, nagpapasalamat tayo, papalat tayo, meron tayong mga manggagawa. May mga iglesia walang maipadalang manggagawa kasi kulang. Kaya ayaw na kaming tanggapin kasi kami daw yung mga veterano na Yun. I-forward out ko lang po yung bagamat kung minsan yun namin misunderstood ako, ako mo kasi masyadong sensitive sa mga bagay-bagay, sa mga galaw-galaw. Sa mga sinabi natin na tayo nagpapasalamat at meron tayong dalawang manggagawa, pangatlo si Ate Merly. Alam niyo po ba meron silang hugot? Sa
talento. Merong sa pagtuturo, sa pag-awit, sa pagbibigay, sa pag-upo, pakikinig. Yun po ang gusto ko lang pong ipabatid sa atin. Kasi baka pag halimbawa, let's say after 5 years na si pastor, walang nangyari, saka natin ma-present, sayang, sana nung nandito sila, nasuportahan natin. Mga kapatid, lagi sinasabi natin, tulad natin Wilbert, if there's a will, there's a way. At ang Lord, pag-desire natin, tutulungan tayo ng Lord na maganap yung ating desire. Proven po yan. Tataya ko ang lahat sa akin. Pag naging desire ninyo, pagkakaloob ng Diyos po yan, ano man na anything. Kaya po ako'y nananawagan, naniniluhod sa atin, suportahan natin yung mga activities, yung mga gawain ng church. Kasi isang manggagawa po, pag walang suporta, alam niyo po kung ilang ba yung umiiyak yan. Umiiyak, ano pa ba gagawin ko? Ano pa ba kulang? Sasabihin natin, nagpapasalamat tayo. Patunayan po natin tayo masaya sa kanilang paglilingkod. Suportahan po natin sila. Baka hindi po natin alam, meron po tayong intercessors at mag-ira ng cellphone. Alas 7:30 ng umaga. Meron tayong Bible study ng gabi, alas 10. Meron naman tayong midweek ng Huwebes. Meron tayong Merkulit pagkadalaw sa Durong Malabon. May campus ministry. Abi, napakaraming oras ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Ako po'y nananawagan sa atin at hindi po tayo manulugi kapag tayo ay talagang sumubod sa tawag ng paglilingkod. Kung taga-upo kayo, maupo kayo dyan. Tumuwi, ano man gawain. Kung taga-pag-turo, magturo. Ano po. Salamat po. At salamat sa ating mga manggagawa. Ayan, kapatid na dada, natutuwa tayo. Nalahin na natin siyang kasama. At bagamat marami siyang pililipit na kalat ay sabi nga po pagka yung ating marami lang ginawa, maraming babayad ang Diyos. Amen. Amen. Tandaan po natin ang ating, yun po ang hamon sa atin. Kung gano'n natin sila pinagpapasalamat, gayon din po natin sila suportahan. Picture po muna yung mga bata bago po natin marinig ang response ng ating mga manggagawa. Tingin dito. One. Picture, smile! 1, 2, 3. Ito pa. 1, 2, 3. Heart daw, heart. 1, 2, 3. Okay, and ngayon po pakinggan po natin ang response. Sino po mauna? And ang iniisip ko po yung mga dati nating mga manggagawa. Yan, nililing din po namin sila na tumayo po dito. Yan, mga dati po nating naging workers. Yan, sila Ate Ivy. Ano po, sila Tita LV. Nanay Levi po nandito po. Yan, meron pa po ba na hindi ako nabanggit? Tara po, dito rin po tayo dito. Si Nanay Esther po. Si Let daw. Let. Opo. Tara po, pumunta tayo dito. Ayan. Ayan. Kanina ko pa po kayo inaabangan eh. Ayan. So, syempre po, bago po ko magpasalamat sa lahat, ay nire-recognize din po natin sila na mga kasama natin sa paglilingkod. Totoo po, hindi lang kami siguro apat ang manggagawa ng inaon. Napakapalad ng inaon dahil meron kayong napakadaming manggagawa. Hindi lang po siguro natin napapansin, pero kung ang dahilan, bakit po nagpapatuloy yung gawain natin ay dahil sinusuportan din po tayo ng mga dati natin mga naging manggagawa. At yun nga po sa katauhan nila Ate Ivy, nila Ate Red, nila Tita Revi, ay Nanay Revi, si Tita Elvi, at saka po si Nanay Esther. Kaya po palakpakan naman po natin sila. Palakpakan po natin sila. Kaya maraming salamat po sa inyo. Kasama po namin sila sa Durong Malabon, sa mga gawain katulad ng midweek nga po. At sa totoo lang po, si Tita Elby, akala niya lang yun na palapansin, pero si Tita Elby nakakatulong siya sa amin na mga worker para makapag-isip kami ng mga paraan. Ano pa ba yung mga pwede namin gawin
gawain. Kaya po, nagpapasalamat po kami sa buhay po ng bawat isa na manggagawa natin na nandito. Bagamat walang distino, pero napakapalad ng hinahon na nandito po kayo. Yan. Thank you so much po. Tsaka po sa suporta ninyo sa mga manggagawa. Ganon din po, sa ating mga miyembro ng hinahon na nandito, maraming salamat po. Yan. Alam po, sinuportahan nyo kami sa iba't ibang paraan, posibleng sa panalangin, posibleng yung simpleng pag-attend nyo lang po sa mga gawain. Sobra pong nakakataba ng puso iyon. Kaya po pinasasalamatan po namin ang bawat isa sa inyo. Alam po namin na mga busy din yung iba sa hanap buhay, sa trabaho. Hectic din po ang mga schedule ninyo. Pero yun, nagpapasalamat po kami dahil sa tuwing nakikita namin kayo sa gawain. Aywan ko po kung ako lang nakakaramdam, no? Baka pati si Pastor. Damang-dama namin yung pagmamahal ng hinahon kapag nakikita namin kayo sa mga gawain. Kaya po ayun, katulad din po ng panawagan ni Tita Elvie, yan hinihiling po namin kayo sa mga bawat gawain. Sana ay makita nga po namin kayo. At ganun din po, maraming salamat po dahil sa araw na ito ng Workers Appreciation ay naramdaman namin kung gaano nyo kami kamahal. Hindi po namin talaga ine-expect yung mga ganitong material na bagay, pero salamat po dahil po sa ganitong paraan pinaramdam nyo kung gaano kami kamahal. Kaya po sa Inaon UNC, sa mga miyembro, sa kapatiran po natin, maraming salamat po at mahal po namin kayo. God bless po. Salamat sa ating lahat, sa inyong mga sa amin, kay Pastor, kay Ate Whisper. Talaga po nag-overflow po yung pagmamahal namin. At yun po ay nagiging inspiration namin. Nung po sinabi ni Pastor na pinili niya ang inaon, totoo po yun. Pinili niya po yung inaon against all odds. Kaya po pagka medyo naraano na siya, sabi ko, di ba pinili niya? Hindi siyang bigla. Hindi siyang bigla. Paalala tayo. Tama na ba? Ang pagpanas. Kaya tapos na. Tapos. Salamat po sa inyo lahat, mga kapatid. At masaya-masaya po kami. Masaya-masaya po. Ito mga kaloob nyo, hindi lang nakita natin, kundi mga nag-aabot dyan, ano. Kanila po, isang train na egg yata yun. Paano, magle-legit lang ba ako nito? Napakasaya, mga kapatid. At yung material na bagay, hindi naman dahil lagi kailangan. Hindi namin sila kailangan. Pero ang laging sour greeting namin ay, ano tayo, magtulungan, palakasin at pasigarin. Ayun na naman. Kasi natatapos na, huwag naman yung sabi 5 years daw. Hindi ko masyado mahaba naman yung 5 years. Joke. 5 months pa lang tayo magkakasama, mga kapatid. 5 months pa lang. At ako namin nalulungkot kanina. Sabi ko, appreciation para yata memorial yung kinanta natin pang memorial. Okay na rin. Natapos na, naawit na natin, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kung meron mo ito dinadalaw, hayaan nyo, malapit ng November 1. Iba na lang ang dadalaw sa inyo pag hindi ko kayo nadalaw. Maraming salamat po sa lahat mula sa mga bata kalalaki. Yung ating pao, ang council, Ate Jade, salamat sa iyo. Kahit alam napakabata mo nagkakaburo, salamat. Napaka-busy, Ate Ivy, ang ating speaker. Ang ating worship, Ate Kat, salamat sa iyo, sa pao natin si Ate Barney. Wala na kami mahihiling pa, mga kapatid. Salamat po. Thank you. Sino pa ba? Sige, nahihiling po ni Ate Whisper. Ito po mga nag-uupuan, babalik na po ulit kayo dito. Salamat po sa lahat ng mga nagpapaulak sa mga gawain. Amen. Okay? Ngayon, inilig po natin ulit sila Tita Elvie na ni Esther. Tara po kayo dito. Maraming po salamat sa inyong lahat. Kasi po ang aming pag-release dito ay kasama po kayo sa Diyos. Nung naman ay nung pa po, dalaga pa kami, talagang tukulin na namin maglinis sa kapilya. Kaya po, ang aking pong pananaw at aking pananampalataya
isang paglilinis sa kapilya ay isang paglilingkod sa Diyos. Kaya po, maraming po salamat dahil isa ko sa napalik ulit maglinis dito sa kapilya. Maraming salamat din po sa mga material na bagay. Kahit po'y wala iyon, ay ako po'y maglilingkod sa Diyos kasi alam ko po na ang Diyos ang paglilingkod ako. Hindi ang mga tao, hindi yung mga nakakakita sa akin. Ang nakikita ko ay ang Diyos. Kaya sa umaga ay masigabis na ako naglilinis dito. Kahit ang mga halaman, ako'y naghahanap ng mga paso kasi kailangan ko magtanim ng mga halaman. Kasi gusto ko sa altar ay iba-ibang klaseng halaman na ilalagay ko. Ayoko na isang klase lang. Pinagmamatch ko sila. Kaya maraming po salamat sa mga material na bagay na binigay mo sa akin. Isalamat po ito sa paglilingkod sa Diyos. Kaya po maraming salamat sa Diyos dahil nabalik ulit ako ito sa paglilingkod sa akin. Maraming salamat po. Salamat din pala kay Finance. Salamat kay Finance. Yan, kay Finance daw. Ayan, picture po muna. Smile. Ayan, salamat po sa mga buhay nyo at sa nakatanggap ng tumataginting na gift check. Lumapit ang buhay kay Finance mamaya para ma-redeem nyo po ang nakakabusog na McDo. Ayan, meron po po si Ate Ruth. Ayan. Magandang umaga po. Announcement lang po ito bilang North Tour Chair. Ang ating pong mga bata ay may gawain every Saturday, kaya payagan po natin na sila ay lumako dito sa church. May gagawin po sila na every week ay may kasamang eating, playing, ano-ano, para yung mga bata ay ipagpatuloy ang paglilingkod sa ating Panginoon at mapalanin pa natin ang pagkakilala sa Panginoon. Kaya ang mga bata po ay susunduin, may susundo po sa kanilang sasakyan. Kaya i-ready natin na pag Sabado, 8 a.m. hanggang 8 a.m. po hanggang 10. Ganon. Kaya yung pong nasa malayo, igayak na natin para pagsundo ng sasakyan ay i-pick up na sila. At sa mga kabataan naman po ay patuloy na pinipin sila sa mga Bible study. May mga magtuturo po sa kanila. Kaya at ating din po hinihikayat yung ating family altar. Start po ng Monday. Gabi-gabi po ay tayo ay magkaroon ng family altar sa ating mga tahanan. May ibibigay doon po material sa atin para sa family altar. Yun lang po, salamat. Tayo naman po ay dumako para po sa patutuon sa kabutihan ng Panginoon. Para po sa awit ng pagpupuri at pagtatalaga. May dulong pala po pa kami. Hindi, mahaba ba yan? May dulong pala po pa kami. Ang maiksi lang. Oh, buti naman, alam mo. Maiksi lang. Dito ka na lang. Salamat po sa inyo. Kaya po nandito ngayon dahil si Pastor. Kung hindi po sinabing Pastor, wala pa ako sa inyo. Yung na po yung akala ko mawawala ako ito ang aking anak. Simula po yung lumas kami Manila. Kung sinisito na po ang kumukuha sa kanya, kahit yung mga inupahan namin bahay, kumukuha siya kung saan dinadala. Siguro po yung mga pagkakataon na
kung noon ang kumukuha ng bata, wala sa akin yan. Palibasa po yung mister ko, ang trabaho niya ay sa Maynila. Lumuot na rin po kami. Kahit sinong mga taong kinukuha po yan. Talagang kinukuha yan. Nilalayo sa akin, saan dinadala. Sa kagustuhan nilang ako'y magpapaghanap buhay. Kasi ang hanap buhay niya ay pang-basketball. Suki nila yung Crispa, Toyota, at yung Bulls na yan. Suki nila. Kaya yun nga po nagpapasalamat ako. Dahil minsan po, may isang pagkakataon na kinuha siya nung may-ari ng bahay namin, ay bahay na inupahan namin. Dinala po siya kung saan. Kaya nung umuwi po sa gabi, nagbalisa na ito. Nagbalisa na po siya. Kahit saan doktor namin dalhin, iisa po ang sabi ng doktor, kabag. Pero hindi po naniniwala yung kapitbahay namin na tulad naman na niya, yun ay inyong dinadala sa lahat ng doktor. Bakit hindi mo subukan sa albularyo? Ako po kasi nung araw, Katoliko, hindi pa mo ganitong Christian kaya sinubukan ko po. Nung masubukan ko mga po, totoo pala, sabi nung kapitbahay namin, nausog nga niya at nabalos. Kasi ipinashare nung may-ari nung inuupahan namin, sa kapitbahay namin, yung pala, bagong lipat. Gustong kunin sa kanya, hindi niya binibigay. Tinamaan lang at kinawa yan. Nung nagbalisa po siya nung gabi na yun, yung mga panahon na yun na hirap na po kami sa pag-aalaga dyan. Maitim na po yung mata niya. Kasi walang tulog, walang dede, walang pagkain. Ngayon po, naisipan namin mag-asawa na yung duyan, ipasok na sa loob ng kulambo para makatulog lang tayo. Sabi kong gano'n. Hindi na ilan. Maubusan na lang. Yun na nga po. Gumaling naman po siya. Kasi hindi po ako ng mga panahon ngayon. Doon pa ako naniwala. Kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon sapagkat hindi siya kinuha sa akin. Ngayon po na pag-isip-isip na siya pala ay magpapastor. Sabi sa akin ay Ate Marilyn ng araw, may gusto ng pastor ni Everett. Di hayaan mo ako. Susuportahan naman niya. Kaya nga po ako dito ngayon sa inyong harapan. Nagpapasalamat din po ako sa inyo. Hindi lang po pala ako ang nagmamahal, kundi kayong lahat maraming nagmamahal sa Kanya. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Pasalamat. Pinatiran ninyo ako sa inyo sa bahay, sa church na ito, na tinanggap din po ninyo ako na bilang nanay pastor. Kaya maraming salamat po. Ang katawan ko lang po ang problema, pero yung mata ko po ay wala depresya. Nakikita ko po yung mga pagkamahal ninyo sa yung pastor. Pinakita niyo lahat sa akin kung paano kayo magmahal sa manggagawa. Maraming salamat po. Bukas po ihahatid na po ako niya sa amin. Kaya nagpapasalamat po ako dahil uwi na po ako bukas. Kaya maraming salamat po sa inyo. Kasi nakita ko sa inyo kung paano kayong magmahal sa inyong manggagawa. Salamat po. I love na mahaba yung testimony mo. Mamayang hapon na, pauwi na kita. Dapat bukas po. May dulo ka na buka. Para sa awit ng papuri at pagpapalaga, umitin po natin ang Here Thy Welcome Boys.
Tayo po'y manalangin. Dakilang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa presensya mo na aming naranasan at nadama. Salamat dahil patuloy na nagbibigay ka ng inspirasyon, ng kagalakan sa aming mga puso, sa aming mga paglilingkod, kasama ng aming mga mahal na manggagawang ito. Dakilang Panginoon, sa panahon ng kanilang paglilingkod, naroon ang iba't ibang mga karanasan ng buhay. Sa kalagayan ng aming mga manggagawa, especially sa aming pastor, kung tutuusin, Panginoon, ay maaari siya manghina, sumuko, tumigil, sapagkat mayroon siyang mga pamilya mahal sa buhay na nasa balik ng karamdaman. Ngunit sa kabila ng ito, Panginoon, siya ay taimtim na sumusunod sa iyong tawag. Kaya naman, ang iyong pagpapala, ang buhay, ay patuloy na pinagkakaloob sa kanila. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ng ito ay hindi masasayang sapagkat ikaw ang kanilang pinaglilingkuran. Pagpalain mo ang mga buhay nila, di lamang, Panginoon, sa ngayon, kundi sa buhay na darating. Kung ano ang iyong mga plano para sa kanila. Salamat, naway maramdaman nila ang aming mga pagmamahal at suporta. Higit sa ano pa mang mga material na bagay, Panginoon, ay ang makasama nila kami. Iyon ang lubos na magbibigay sa kanila ng kaligayahan at kapayapaan sa panahon ng kanilang paglilingkod. Salamat, Panginoon, sapagkat naidaos namin ang pagkilala sa kanila kasama ang buong iglesia. Nawa, mula sa pinakamatanda na miyembro ng iglesia ito hanggang sa pinakabata, ay maramdaman nila ang aming pagmamahal. Lagi silang kasama sa aming mga panalangin, Panginoon. Salamat sa iyong anak na ginamit upang maging tinig mo, O Diyos, kung papaano namin ingatan, kahalagahan, kilalanin ang kanilang mga paglilingkod. Pagpalain mo ang buhay ng iyong anak na ito. Ang sabi nga, Panginoon, sa nakaraang verse na kanyang nakuha at ipinagalobo sa kanya, huwag hadlangan ang banal na spirito. Sapagkat sa mga ganitong paraan pala, Panginoon, sa kabila ng kanyang kaabalahanan, kabisihan sa pagtatrabaho, siya po ay naglaan ng oras para magamit mo sa araw na ito. Salamat, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga anak. Maaaring abala sila sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Sa loob ng isang linggong nagdaan, narito sila, bumalik upang maglaan ng panahon at oras sa iyo. Sapagkat deserve mo, Panginoon, na ikaw ay sambahin, purihin, at parangalan. Sapagkat napakabuti mo sa aming mga buhay. Nagkasakit kami at iyong pinagagaling, Panginoon. Natuyuan kami ng mga kabuhayan o kami kinulang, ngunit ito iyong sinuplay. Salamat, Panginoon, maging sa mga pamilya na nagbibigay ng lakas upang pagpatuloy namin ang buhay sa bawat araw. Mahigpit ang hamon ng buhay, ngunit ang nais mo ay maging matatag, maging malakas kami, sapagkat pinangako mo kasama mo kami sa lahat ng karanasan ng buhay na ito. Muli, haharap kami, Panginoon, sa panibagong linggo ng buhay. Mauna ka, Panginoon. Hindi namin alam kung ano ang bukas na naghihintay sa amin. Ngunit sa iyo kami nagtitiwala, O Diyos. Alisin mo ang mga takot at pangamba, dulot ng banta ng dabiguan o anumang natural calamities na aming nararanasan. Panatag at ipayapa mo, Panginoon, ang aming mga puso, lalo na ang mga mahal namin sa buhay na nagtatrabaho at malayo palagi sa amin. Sa
inyo po namin sila pinagkakatiwala, O Diyos. Nawa, lagi kaming umugnay sa iyo. Lagi kaming dumulog sa iyo at magtiwala, sapagkat hindi namin kaya. Nasa iyo, O Diyos, ang susi, nasa iyo ang tagumpay, nasa iyo ang tunay na kaligayahan ng buhay. Nawa, Panginoon, samahan mo kaming palagi. Naway patuloy mo kaming bigyan ng malulusog na pangatawan, sapagkat kung ang katawang ito ay naigugupo ng mga karamdaman, kahit anong gustuhin namin sa buhay, kahit anong mga malalaking pangarap ang gusto namin, kahit anong galing at plano namin sa buhay, kung hindi mo nais, O Diyos, at kung kami may mga sakit na, O Panginoon, wala po kaming magagawa. Tulungan mo kami na sa hamon ng mensahe mo ngayong umaga. Maraming ministries, maraming gawain ng iglesia, maraming aanihin, Panginoon, sa aming paligid. Ngunit kung kami magdadamot ng oras sa iyo, Panginoon, nalalaman mo po ang lahat ng tunay at totoo dahilan namin sa araw-araw. Tulungan mo kami, Panginoon, na i-priority ka palagi sa aming mga buhay, sapagkat ikaw ang may magkaloob ng buhay na ito. Ang iyong mga anak na nakaluhod, Panginoon, sa iba na harapan, iba't-iba ang kanilang mga dinadala sa iyo. Maaaring ito'y pasasalamat, maaaring ito'y paghiling ng kaligtasan at pagpapala na nagmumula sa iyo. Ikaw ang magkaloob, O Diyos. Ang mga may kaarawan, patuloy mo pong papalain ang kanilang mga buhay. At nawa, O Diyos, kilalanin nila na ang creator ng buhay na mayroon kami ay ikaw lamang. Kaya patuloy namin paglingkod ito sa iyo, sampu ng aming mga kabuhayan at ng lahat-lahat na mayroon kami. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kami pagpalain sa aming paghayo sa labong maghapon na ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magpasto sa kanyang kawan, pangalagaan ng kanyang kawan, busugin ang kanyang mga kawan. Ngayon din ang ating Panginoon Kristo na naging mabuting pastor sa ating lahat upang tayo kanyang pangalagaan, ingatan at busugin sa ating mga kabuhayan, buhay. Ngayon din naway masundin namin ang pangalaga bilang pastor sa mga iglesia sa kanyang kawan. Naway may pagkaloob namin hindi lamang aming buhay, aming panahon, oras para sa kanyang iglesia at sa kawan ito. Mabusog nawa kayo at patuloy na pagyamanin ng ating makapangyarihang Diyos sa kaaliwan ng kanyang banal na Espiritu at sa ating lahat mula ngayon at magpakailanpaman. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Ang aming ina at family UMC. Salamat po. Maraming po kayo.